Welcome boys! Today is mag-dive in tayo sa daily habits para ma-achieve mo yung full potential mo and yung dream physique mo. And syempre, bago tayo magsimula is make sure nakasubscribe ka and nakahit yung notification bell mo dyan kasi daily upload tayo. So, ano nga ba yung unang habit? Ang unang habit is early rising. Napakahalaga na gumising ka na maaga kasi kapag gumising ka ng maaga is ahead ka na sa 99% ng mga tao, which is napaka-productive nun and marami kang magagawa. Kumbaga, mamamaximize mo yung araw mo. Basically, ako nagising ako kanina ng 5:30 AM and nagtuloy-tuloy ako and marami akong nagawa and alam ko sa sarili ko na ahead ako sa 99% ng mga tao kasi napakadaming competitors natin dito. So kailangan yung yung hustle mo or yung effort mo is triple para maging ahead ka sa 99% ng mga tao. Basically, pagkagising ko na maaga is nagme-meditate ako, nagpe-pray ako, and nag-gratitude ako. Sobrang halaga nun para on point ka sa araw mo. Kasi kapag sinimulan mo yung araw mo na bad habits, matatapos yung araw mo na negative. Pero pag sinimulan mo yung araw mo ng good habits, matatapos yung araw mo na positive. So, pangalawang habit is consistent training. Napakahalaga na magkaroon ka ng consistent training kasi baliwala yung for example, sa isang linggo, isang beses ka na mag-workout, hindi pa consistent, baliwala yun. Nagsasayang ka lang doon ng effort. Okay? Pero di ko naman sinabing consistent training is kailangan sa Monday to Saturday is puro workout ka, hindi ganun. Kailangan magkaroon ka ng active recovery or active rest day. So basically, ang mga rest day ko is active rest day ang ginagawa ko. Nag-mobility training ako and nag-neck workout ako. Okay, napakalaga na magkaroon ka ng neck workout kasi para maiwasan mo yung mga skinny neck, okay? So basically, ang workout ko is either na Monday to Friday or Monday to Saturday. Okay, pero mostly Monday to Friday ang aking workout. Pangalawang habit naman is balanced diet. Tandaan mo, hindi ma-outwork ng bad diet or di ma-outwork ng training or hard work training mo ang bad diet. Kasi napakahalaga ng diet. Kasi kailangan maging balance yung diet mo. Kailangan meron kang kinakain na protein, may kinakain ka na fats, may kinakain ka na carbs. Kasi ang carbs siya yung magiging energy natin. So, kapag hindi ka kumakain ng carbs is, most probably is wala kang energy. So, mahihirapan ka mag-progressive overload. Kasi mahalaga mag-progressive overload eh. Pag nag-progressive overload ka kasi, ibig sabihin lumalakas ka. Pag lumalakas ka, ibig sabihin lumalaki rin yung muscle mo. So, yun yung logic dun. Kaya kailangan, lagi kang lumakas. Pero yung syempre, iwasan yung mga ego lifter. Basically, paano ba ako magpo-progressive overload? Sa weighted dips ko is monthly ako nag-a-add. Monthly, hindi ako weekly. Okay, para maiwasan ko yung injury and ego lift yung tinatawag. Pang-apat na habit is mental conditioning. So, paano ba ma-improve yung mental conditioning ko is para sa habit number 3. No, habit number 3, number habit number 2. Kasi kapag nag-workout ka and meron ka balanced diet, napapractice te, naging improve yung mental conditioning natin. Okay? Kasi ang mental condition natin is nag-improve yan through hard work. Okay? Sa mga araw na nahihirapan ka, sa mga araw na masakit yung muscle mo, pero tinutuloy mo pa rin mag-workout. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng mental calluses, which is napaka-halaga nun. So, and plus, para ma-improve yung mental conditioning mo is mag-meditate ka, mag-pray ka, ay mag-gratitude ka, plus, mag-journal ka. So, paano ba ako nag-journal? Basically, kumukuha lang ako ng libro dito and sinusulat ko lang lahat ng nasa isip ko hanggang wala na akong maisulat. So, habit number 5 is embracing simplicity sa mga workout mo. So, napakahalaga na simple lang yung workout mo. Hindi mo kailangan na parang pahirapan pa yung sarili mo para lang ma-hit yung certain na muscle na yun. Tandaan nyo kahit anong klaseng workout dyan, basta consistent ka dyan, mayroon kang good diet or balanced diet, makakabuild ka ng muscle dyan. And syempre, kailangan ng proper recovery. So, basically, kahit mag-focus ka lang sa compound movements, at least, functional yung katawan mo. Okay, kailangan kasi i-aim natin yung functionality, hindi yung aesthetic. Kasi, yung aesthetic po saan dadating kapag nag-workout ka. I guarantee sa inyo, yung functional, hindi yan kusa dadating kapag ang workout mo is parang aesthetic lang.
Pero pag nagka-functional ka, inconsistent ka, yung aesthetic is kusa yan dadating. Habit number 6 is practicing mindfulness. So, paano ba mag-practice ng mindfulness is basically, mag-meditate ka lang, deep breath, and mag-deep breath ka sa mga daily routine na para mag-improve yung mental clarity mo and reduce stress. Okay, stick ka lang sa routine na ginagawa mo and journal, meditate, pray, gratitude para ma-practice yung mindfulness. And plus, maganda rin to pag nag-workout ka kasi kapag mindful ka sa workout mo, nagkakaroon ka ng mind-muscle connection. Ano nga ba yung mind-muscle connection? Yung mind-muscle connection is basically na-feel mo yung muscle mo na nagalaw talaga, na talagang nagko-contract siya. Ibig sabihin, plus nagkakaroon ka doon ng magandang tama sa muscle. So pag nagkakaroon ka ng mind-muscle connection, mas maganda at mas mabilis ang laki ng muscle mo. Habit number 7 is building community. Napakahalaga na mag-build ka ng community. Pansinin nyo, kapag nag-workout kayo, na mag-isa kayo, kahit nag-pre-workout kayo, or kahit nag-black coffee kayo, or kahit anong caffeine intake na ginawa nyo, may times talaga na parang hirap nyong pilitin, or hirap nyong i-push yung sarili nyo sa limit nyo. Pero pag meron kang gym body na kasama yung spotter nyo, na kahit di na kaya ng katawan mo, pinipilit mo pa rin, na-achieve mo yung limit mo. Minsan pa nga kahit wala kang tinitik na caffeine, na push mo yung limit mo eh. Kaya sobrang mahalaga na magkaroon ka ng community. Plus, sobrang halaga na magkaroon kasi ng community kasi tulungan kayo eh. Hilahan kayo pataas. Okay, basta make sure na ang community na mabuild nyo or mapupuntahan nyo is nasa same page kayo. Habit number 8 is continuous learning. Napakahalaga na mag-student ka every day, every single day. Kasi kapag student ka lagi-lagi, is yung mindset mo, experience mo is nag-grow yan. Okay? Mas maganda maging estudyante. Tandaan nyo, kapag nagkamali kayo, nagbigay ng feedback sa inyo, tanggapin nyo. Walang mali doon. Ang mali lang is, nagkamali ka, tapos hindi mo tinanggap, or hindi ka open para mag-improve kasi sa ego mo. So, kailangan, pag gusto mo mag-grow ka, is yung ego mo is kailangan tanggalin mo yan. Okay? Para ma-expand yung knowledge mo and yung skills mo. Habit number 9 is prioritizing rest and recovery. Napakahalaga ng rest and recovery kasi ang muscle natin is nasisira yan through training. Pero nabibuild yan through rest and recovery. Okay, basically, kung ikaw yung tipong tao na gusto mo pa rin talaga na nag-workout ka, consistent ka, is pwede ka magkaroon ng active rest day. So basically, paano nga ba mag-active rest day? Mga mobility training, like jogging, walking. Pero basically, ang ginagawa ko sa mga sa mga recovery ko is nag-night workout ako. So basically, sa isang linggo meron ko 2 rest day. So yung 2 rest day na yun is nag-night workout ako and walking, mobility day. Okay, and syempre kailangan prioritize mo yung sleep mo para ma-build siya. And last habit is goal setting and reflection. Sa 9 na to, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Is magkaroon ka ng goal setting. Kasi kapag wala kang goal setting, wala kang direction na pinupuntahan. Plus, pag hindi ka nagre-reflect sa sarili mo, hindi mo alam yung purpose mo. Pag hindi mo alam yung purpose mo, hindi mo ma-achieve yung full potential mo and yung dream physique mo. So basically, kailangan kumuha ka lang ng libro and ballpen, isulat mo dito yung mag-list ka every morning pagkagising mo or every night bago ka matulog. List number 1, list number 2, list number 3. Ano ba yung kailangan kong gawin? For example, una is meditate, coffee. Kailangan mong maging specific ka, hindi yung parang tansyahan lang. Ay para checkan mo, para on point ka sa ginagawa mo. So yun, napakahalaga ng 10 habit nito para ma-achieve mo yung full potential mo and yung dream physique mo. So, lagi mo tatandaan paano malalaman kung hindi mo susubukan.